Praise God. Praise. Praise. Praise God. Ayan. Palakpakan po natin si Jesus. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner. Napakaganda ng araw na ito. At napakaganda ng gagawin ni Lord sa buhay mo. Okay. Kamusta po kayo? Pabuti ng pabuti? Payos ng payos? Papogi ng papogi? Payaman ng payaman? Pabanal ng pabanal? Parami ng parami. Amen. Okay. Lahat ng naniniwala doon, palakpakan mo nga ng the best si Jesus. Okay. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay Taste and See that the Lord is Good. There is an invitation. May isang imbitasyon po ang Diyos sa ating lahat. Yun ay ang subukan at makita ang kanyang kabutihan. Sabi po sa Psalms 34:8, Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sa Tagalog po, o inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong. Ayan. So once again, there's an invitation. Nag-i-invite po ang Diyos sa Kanyang mga anak na hindi lamang tingnan o makita ang kabutihan niya, kundi subukin din ito. Ranasin mo. Okay? Marami kasi alam na mabuti ang Diyos. Sino nag-a-agree sa akin na alam mo na si Lord ay mabuti? Amen. Marami ang nakakaalam na ang Diyos ay mabuti, but the problem is, very few ang sinusubukan ito, kaya very few ang nakakaranas talaga nito. Sabihin mo nga sa iyong katabi, alam mo bang mabuti si Lord? Doon naman sa kabila, sabihin mo, nararanasan mo. Oh. Yung iba, hindi sigurado. Okay. So, dalawang bagay. Huwag mo lang daw alamin na mabuti ang Diyos. Subukan mo. Okay? Sabi nga, taste and see. Huwag mong tingnan ko, kasarap kumain sa, ano nga itong maganda restaurant din eh? Eurasia? Oh, Eurasia, ang pangalan, ano? Eh, kaganda, mukhang masarap ang pagkain. Subukan mo. Nang malaman mo. Oh. Eh, pastor, mahal po. Oo, magkano ka daw? Gayon daw halaga. Halimbawa, yun daw pritong itlog ay 200. Kunyari lang naman, hindi ko naman alam na gayon nga kung gayon nga. Oh. At yung iba napapatawa na. Eh, hindi ninyo alam na yun kaya 200 yung pritong itlog yun. Malay ninyo, mayroong sangkap iyon na imported. May inilagay doon. At talaga namang iba ang lasa, hindi kagaya ng ordinaryong pritong itlog. What I'm trying to say is this. You will never know na masarap yon unless you taste it, unless you try it. At ang aming ng katwiran lagi ni Pastora whenever we're treating ourselves, eh sige, tipid. Tipid na nga pag wala. Tipid pa rin pag meron. Ano pa? Eh, minsan namamahalan na rin naman. Ay sulong. Tikme, yung iyong 200 kung maglalasang itlog ng Eurasia. Minsan kasi naman, wala na rin sa lugar ang pagtitipid. Sobra na. Masyadong dinideprive ang sarili. No. Samantalang pwede naman. Yun may inilulugar. Di ko naman sinasabing kayo maging bulagsak. Okay? Pero ang punto ko rito, ang Diyos ay mabuti. Hindi yan mararanasan at lubos na mauunawaan ng hindi ito sinusubukan. Okay? Ano pa? Ngayon pong umaga, naniniwala akong pinahintulutan ng Diyos na ito ang mapag-usapan dahil gusto ng Diyos iparanas sa iyo ang kabutihan niya. Kabutihang hindi mo pa nararanasan noon.
O maaaring akala mo, yung nararanasan mo ay goodness na ni Lord. Pero wag ka, may mas matindi pa. At may higit pa rin yung ipararanas ang Diyos. Every time na ang salita ay na-preach, every time na ang salita ay naituro, naihayag, may layunin iyon. At ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, ang bawat salitang kanyang binitawan ay hindi babalik sa kanya na hindi natutupad noon ang layunin. Okay? Kaya maniwala at mag-expect ka na ang goodness ni Lord ay ipararanas niya sa iyo ngayong umaga. Sabi ko ngayon. Let's pray. Father, we worship and honor you. Truly, Lord God, napakabuti mo. Kaya kami po ay naririto, kaya kami po ay naging able to be here. It's all because of your goodness. And we are celebrating your goodness sa aming mga buhay. Forgive us sa aming mga kamalian. Cleanse us with your blood. At salamat po dahil ang katuwiran ng Panginoong Jesus ang siyang nakikita po ninyo, O Diyos Ama, sa aming mga buhay. This morning we pray na ang pangungusap, pagtuturo nyo po, O Banal na Espiritu, ang aming maranasan. Be with us. Dwell upon our needs. We need you. And we rebuke lahat ng distractions. We rebuke lahat ng mga pakana at paraan ng kaaway upang nakahawi ng salitang mahahasik ngayon. And we are declaring your victory alone, O Lord Jesus. Salamat po, Ama. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Everybody say, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. So once again, ulitin ko ha, kasi gusto kong maging malinaw at idiin sa atin. Dalawang bagay iyan. You need to see. And syempre, you need to taste the goodness of God. Okay? Dalawang bagay. May mga pagkakataon kasi na it is so hard to see the goodness of the Lord. Talaga. May mga instances na gayon, lalo na kapag ang pangit nung nangyayari, tapos nagkasunod-sunod pa. It is hard to see the goodness of God. Kaya nga ang utos at paalala sa atin, tingnan mo. At kung hindi mo makita, anong kailangan gawin pag hindi makita? Hanapin mo. Ano? Yung pagtingin, normal yun eh. Lalo ko may paningin, napatingin ka, wala. Talagang walang masyadong effort yun eh. Pero yung paghanap, doon nagre-require ng effort. At kailangan mo talagang hanapin ang kabutihan ng Diyos kapag ka nagdidilim na. Alam niyo yon, yung nagdidilim na eh, sunod-sunod na. Talaga naman, patong-patong na ang pagsubok. Sabi nga nung nakakaranas, diklom na, pastor. Dagim na ang tingin ko, nagdidilim na. Kailangan kong makakita ng liwanag. Ano pa? At doon naman sa mga nakikita mo na ang goodness ni Lord, nare-reveal sa iyo sa preaching ng word, sa mga nararanasan ni Lord, pinaparanas ni Lord sa mga kasama natin dito. At para bagang ikaw ay napapansin mo, parang ako'y laging tagapalakpak na lang sa mga nagte-testimony. Parang ako'y taga-praise the Lord na lamang sa buhay ng aking mga kasama sa church. Aba, teka muna, bakit gayon? Parang gusto ko ako din naman. Kasi nga, baka naman nakikita mo na, hindi mo pa sinusubukan. Nariyan pa kayo? Kaya ngayon, pag-uusapan natin yung mga kung paano makita at pag-uusapan din natin kapag gusto mo nang subukan, ano ang mga dapat mong gawin o i-consider o paraan para masubukan ng goodness ni Lord. Okay, pero mamaya yan. Yung sunod pong verse, Psalm 34:9. O matakot kayo sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa kanya ay hindi magkukulang. Everybody say, ang mga natatakot sa Diyos ay hindi magkukulang. Kalooban po ni Lord na ang mga may takot sa kanya ay hindi makaranas ng kakulangan, bagkus makita at maranasan ang kabutihan niya. Amen? Ngayon, ang tanong, saan ka natatakot? Ano ang lubos o higit mong kinakatakutan?
Baka naman meron dito, takot pa rin sa bagyo. Ano? Minsan kasi talaga, hindi mo na rin mapigilan o masisi ang taong natatakot sa bagyo dahil sa mga nababasa niya at nakikita niya. Ano? Pero, ang maganda po rito, oo nga't nakakatakot. Sino ganun hindi matatakot doon sa bagyong malakas? Okay? Pero, kailangang meron kang pinakakinakatakutan sa lahat. Dahil pag hindi lubos na natatakot sa Diyos, meron kang ibang kakatakutan. Okay? Kaya nakakatuwa po kasi ang sabi doon sa una, doon sa verse 8, maligaya ang taong sa Diyos nanganganlong. May sasabihin ako sa inyo, kung pahihintulutan ng Diyos na tumuloy ang bagyo, sa Kanya ka manganlong. Okay? Pero syempre naman, nahiling na natin na wag nang patuloyin, matunaw na, wag nang maglandfall, o kung naglandfall man ay tumigil na, as in, mawala nang bigla, kaya ni Lord yun. Ang kailangan lang natin maniwala at manampalataya sa Kanya. Okay? Ang dami kasi takot. Sa totoo lamang, kung magsosurvey tayo, mas marami pa rin ang takot sa bagyo. At iilan ang mga kagaya nating nananampalatayang hindi na patutuloyin ni Lord ang bagyo. Kaya ito'y assignment natin na dumami ang mga mas natatakot sa Diyos kaysa sa takot sa kung anumang bagay. Kaya we need to spread the good news. We need to spread na talagang, kung may katatakutan ka sa buhay mo, make sure na si Lord yung pinaka. Kasi pag hindi si Lord ang pinaka, may papalit sa posisyon niya. Ang mahirap kasi, pag iba ang kinakatakutan mo, aapihin ka niyan. Bubulihin ka niyan. Pero kapag ang Diyos ang pinakakinakatakutan mo sa buhay mo, wala kang dapat ipag-alala dahil ang Diyos naman, ano ang sabi? Hindi daw niya pinagkukulang ang mga nagpapasakop o ang mga natatakot sa Kanya, ang may takot sa Kanya. Diga? Tingnan po ninyong ang hukbo ng Israel nung sila'y takot na takot kay Goliath. Binubuli sila ni Goliath. Samantalang nung dumating ang isang mas takot kay Lord kaysa kay Goliath, at sino yan? Si David. Aba, hindi matakot, hindi ma-intimidate ni Goliath. At ano ang sabi ni David? Ikaw ay naparito, nadala mo ay ang iyong sibat at ang iyong espada, ngunit ako'y lumalapit sa iyo na ang daladala ko ay ang Panginoon ng Diyos, ang Panginoon ng Israel, ng hukbo ng Israel na hinahamak mo. Katindi. Bakit? Naniniwala kasi si David na ang Diyos na kinakatakutan niya, ang Diyos ding magbibigay sa kanya ng kalakasan at tapang na kakailanganin niya. Hindi siya pagkukulangin. Pag sinabi bang pagkukulang, nagkukulang lamang sa material blessings? Hindi. Susupply ng Diyos ang lahat ng kailangan mo, depende sa kung ano ang sitwasyon mo. Marami naman kasi blessed financially, pero bakit nakakapagsalita pa rin ng meron pa rin siyang mga nararanasang pagkukulang? Malamang kulang sa takot, kulang sa tapang. Tapang na harapin ang mga kailangang harapin. Tapang o lakas ng loob na itama ang mga kailangang itama. Merong mga ganun halimbawa, businessman, ang daming pera. Kaya naman nga medyo dumadami ang pera niya ay dahil may mga hocus-pocus sa BIR, ganyan. At ang kailangan niya ay tapang. Tapang na ituwid ang mga kailangang ituwid. Tapang na isaayos ang mga kailangang isaayos. Are you there? Hindi siya nagkukulang sa pera. Malakas siyang kumita pero kulang siya sa tapang. Di ba? Kaya nakakatuwa po dahil ang promise ni Lord, sa lahat ng natatakot sa Kanya, hindi niya pinagkukulang. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, ang mga may takot sa Diyos, hindi pagkukulangin ng Diyos. Tuloy natin yung verse 10. Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom. Ngunit silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Anong gusto ko makita nyo naman dito? Ang ganda ng example din ni Lord. Ang in-example niyang nagugutom ay ano daw?
mga batang leon. Wag mo namang isipin yung anak mo pag laging gutom ay leon. Hindi naman. Hindi naman yun ibig sabihin gayon. Meron kasing mga parabagang laging gutom, hindi nabubusog. Si Elis po kain ng kain. Huwag niyong iinipin yung bunso ko. Pag nainip po yung bunso ko, maghahanap na uli yun ng next na mangangunguya. Yun ho ang pansin ko. Okay. Ano sabi? Batang leon daw ay nagkukulang at nagugutom. Imagine, in the wild, sino ba ang nasa taas ng food chain? Itong mga top predators. At number 1 na nga itong leon. Ay sila pa raw nagugutom eh. Dadanas pa raw ng paggugutom yung mga nasa itaas. Pero yun daw mga humahanap kay Lord ay hindi magkakaranas ng kakulangan. Tindi nito. Imagine, ang sabi ng Diyos, kung ito i-relate natin sa tao, yun daw mga nasa top, makakaranas pa raw yung magkulang. Nasa top na ha, sabi mo nga sa katabi mo, nasa top. Sa kabila naman, nasa pinakaitaas. Sila na yung mga talaga namang, you know what I mean? Well off. Hindi magkukulang. Pero sabi ng Diyos, sila may magkukulang. Sila may makakaranas ng kakulangan. Sila may makakaranas ng kagutuman. Pero ang mga may relationship kay Lord, ang mga humahanap sa Panginoon, sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Ang tindi nito. What else? Kung kayo po'y nakakapanood nitong mga Nat Geo, ipinapakita po doon na talagang yung mga cubs o yung mga batang leon, hindi talaga pwedeng magutom at hindi basta magugutom dahil yung mga nanay nila, yung mga lioness, yung mga babaeng leon, talagang mga naghahanap ng pagkain. Di ba? Naghahanap ng pagkain at at the same time, kung walang mahuli, yung mga may huli, inaagaw nila. Ganito sila, hari nga, nasa top nga eh. Kung hindi ko yung pinaghirapan dahil ako ang nasa top, agawin ko na lang sa'yo. Ganon sila. Pero once again, ano ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Kahit pa mayroong gayon, makakaranas pa rin ng kakulangan ng mga yan. Pero ang mga may relationship kay Lord, hindi magkukulang. Grabe. Grabe ito. Okay. Marami, nakakarinig na nito. Alam na niya ito. Ito ang point ko, kaya ako sinasabi sa inyo to. Now you heard. At hindi nyo lang basta narinig. Now you see that God is good. Are you fully convinced that the Lord is good? Okay? Now that you see that God is good, it's about time to taste it. Wala na. Diba? Wala na mag-amen. Kasi nga, ito ang problema ng kahit Kristiyano na. Rebuild ng ang Diyos ay mabuti. Tapos kapag ang Diyos nagtuturo na paano maranasan ang kabutihan niya, wala na. Ayaw i-apply. Ayaw subukan. Ayaw tikman. Kaya hindi nararanasan. Laging binabanggit ni Bishop, kaya kayo, mga pastors, ay niyayaya ko mag-pastors enrichment program sa mga malalayong lugar, sa magagandang lugar, sa ibang bansa, ay ng inyong maranasan. Para kayo may testimony, para kayo may maikwento. Sino rito ang nakita mo sa internet o sa Facebook na maganda ang Korea? At kung hindi ka pa nakakarating doon, nakita mo lang, pero di mo naranasan. Di ba? Ayun ang point ni Bishop. Sabi ni Bishop, gusto ko kayo may isama. Kayo, lalo kayo mga pastors. Para hindi kayo limited. Para hindi kayo hanggang ganyan lang. Hindi hanggang San Husilangan nararating ninyo. Para naman pag kayo ay nag-i-encourage, pwede nyong i-encourage din ang inyong mga flocks. Time will come, mabuti ang Diyos, ipararanas ng Diyos sa inyo ang naranasan ng inyong pastor. Pwede ganun. Hindi yung, kayo kayo ma-excite pag sinabi ko, time will come, makakakain din kayo ng lomi, kagaya ng nakaing lomi ng pastor nyo. Na-excite kayo doon? Meron doon? Ka-excite doon? May ordinaryong. Diba?
O kaya may excite ba kayo pag sinabi ko, time will come, makakarating din kayo sa Maynila. Di ba? Hindi kayo may excite kasi, pauli-uli na nga, umay na nga. Di ba? Pero, paano kapag sinabi, time will come na makakapamasyal din kayo sa Hong Kong? Di ba? O, tama, may mga nag-i-amen na. Interesado na kayo doon. Ano? Yes! Yun talaga. Kaya gusto ni Lord, hindi lamang ma-inform ng goodness niya ang kanyang mga anak. Gusto ni Lord, subukan mo at nang maranasan mo talaga. Okay. Alam niyo ang isang hadlang kung bakit may mga tao, bagamat revealed na sa kanila, nakita na nila na ang Diyos ay mabuti, ay ayaw subukan? Kasi akala nila ay hindi naman talaga para sa lahat ang goodness ni Lord. Akala nila ay namimili ang Diyos. Samantalang ang Panginoong Hesus na mismo ang may sabi na ang Ama pinapapatak ang ulan sa mabubuti at masasama. Ibig sabihin lang nito, ang Diyos nagpapala kahit kanino, mabuti man yan o masama. Siyempre, iba ang blessing ng Ama sa anak. O ako'y nakakapagbigay sa hindi ko anak, pero iba ang bigay ko sa anak ko. Dahil gayon talaga ang Ama. Okay? Kaya mapalad ka kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil ikaw ay anak at iba ang blessing na ibinibigay ng Ama sa anak. Okay. Sige, palakpakan mo si Jesus. Sabi nung isa, alam niyo po, Pastor, kung ba't hindi ko mapanghawakan na gusto rin ni Lord na maranasan ko at hindi lang basta makita o ma-inform na He is good? Kasi baka hindi niya gusto. May good news ako sa inyo. Gusto ni Lord. At hindi lang niya basta gustong pagpalaing ka, ibig niya. Ano? Ito po ay na-share ko doon sa sinimulan nating gawain or life group / Bible study / kwentuhan / meriendahan / kulitan, sundutan. Yon, sa may balagtasin po. Ayan, praise God. Pwede ba palakpakan natin si Lord at meron tayong nasimulang gawain doon. Kahapon naman po, nagsimula sa may Aya. Headed by Pastora Nika. At naririnig ko, parang sa Lumil, gusto na rin magsimula ni na Philip. Di ba? Doon sa mga compound doon. At parang naririnig ko rin na magsisimula na rin din sa may papuntang dagatan. Makatapos lamang daw ang kasalan. It will happen. Ngayon, after this service, kung gusto na ninyo na magkaroon ng gawain sa lugar ninyo, just approach me at mag-uusap tayo. Gather nyo lamang ang inyong mga gustong mawin doon at magpapadala ako ron ng mga apostol. Diba? Ito na yon. Ito na ang pagkakataon natin. Talagang ito'y ika nga'y hapit. At hindi tayo papayag na para sabi ng iba, matatapos na ang 2024, parang walang nangyari. Hindi pa naman tapos Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi pa tapos ang 2024. Kaya kapag hindi pa tapos at nasuko na, talagang talo ka. Pero hanggat may ilang minuto pa, may ilang segundo pa at hindi pa tapos ang laban, kita nyo ka sa mga basketball, nag-celebrate na. May ilang segundo pa, nakapag-pass break yung isa, na-lay up shot, lamang. Kaya laging it's too early to celebrate pa. At syempre, it's always too early then to admit defeat. Okay? So, kagaya nga po nung aming binanggit kanina, na-share ko doon sa balagtasin, na hindi lang basta gusto ng Diyos na pagpalaing ka, ibig niya. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ibig ng Diyos na pagpalaing ka. Ano ang difference ng gusto at ibig? Girls, pag sinabihan ka ba ng lalaking gusto kita, nakakahaba din naman ng hair, pero hanggang doon lang, gusto lang. Pero pag sinabi, halimbawa ni Bieber, ibig kita. Ibang usapan na, binata na si Tutoy. May ibig na. Di ka? Ibang usapan pag ibig na, hindi lang basta gusto. Gustong gusto. Are you there?
Gayon din naman ang Diyos. Hindi lang gusto ng Lord na i-bless ka, hindi lang gusto ni Lord na iparanas sa iyo ang goodness niya. Ibig niya. Tingnan niyo po itong, sige, palakpakan mo si Lord. May isang pangyayari po sa Matthew chapter 8 verse 2. Sabi roon, narito, may lumapit na isang ketungin at sinamba si Jesus na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. At ano ang sumunod na pangyayari in verse 3? Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipo siya na sinasabi, ibig ko, gustong gusto ko. This is beyond, yes, this is beyond I like. Ito'y my pleasure. Yun ang ibig sabihin ni Lord dyan eh. Hindi lang, Lord, do you want me to be healed? Ang sagot ni Lord ay hindi yes. Ang sagot ni Lord, my pleasure. Sino rito ang may hinihiling inilalapit ka sa Panginoon? Lord, gusto mo ba akong gumaling? Hindi lang sasagot ang Diyos sa iyo ng yes. Ang sasagot sa iyo ni Lord, my pleasure. Kinikilig pa. Diba? It's my pleasure to bless you. It's my pleasure na makatapos ka ng pag-aaral. It's my pleasure na ma-promote ka. It's my pleasure na mapagtagumpayan mo yung pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo. Hindi ko lang gusto, anak, sabi ng Diyos, ibig ko. Pag gusto, parang ano lang parang physical attraction lang. Pag-ibig, galing sa puso yan. Are you there? Okay. So ngayon, kitang-kita nyo na ha. Ang Diyos ay mabuti. Ipinapakita ng Diyos sa iyo na siya'y mabuti. Nililinaw ng Diyos na ang kabutihan niya'y gusto niyang iparanas sa iyo. Hindi pala gusto, ibig niya. Ngayon, papasok na tayo dun sa padalawa. Okay na tayo sa C Let's taste the goodness of God. Okay. Psalms 119:68 says, napakabuti nyo at mabuti ang inyong mga ginagawa. Ano ang sabi ng psalmist do sa second sentence? Ituro nyo sa akin ang inyong mga tuntunin. Si Lord ay mabuti. Nakita, na-reveal sa psalmist, si Lord ay mabuti. Ngayon ano ang prayer ng psalmist? Turuan nyo po ako what to do to experience your goodness. Ituro nyo po sa akin how to experience your goodness. I want to taste your goodness. Sino rito ganun din ang prayer mo ngayon? Amen? Okay. Number 1, paano mo ngayon mararanasan ang kabutihan ng Diyos? Number 1, believe and expect to taste and see God's goodness. Everybody say, believe and expect. Yan kasing paniniwala at saka yung expectation, hindi pwedeng maghiwalay. Tagal kong pinag-isipan yan kung believe lang ang ilalagay ko o expect. Hindi. These are two inseparable things Kasi when you believe, you are expecting. Hindi po pwedeng sasabihin mong naniniwala ka pero hindi ka nag-expect. Are you there? Kaya kapag may nililigawan kayo boys, at sinabi sa iyong naniniwala sila sa iyo, umasa ka rin, nag-e-expect yan sa'yo. Are you there? Sinabi mo, mahal kita, naniniwala ka ba? Naniniwala ako. At umasa ka, ang kasunod niyan, mag-e-expect yan sa'yo dahil mahal mo daw naniniwala sa'yo. Okay? Kaya hindi po pwedeng madaming expectations ng girlfriend. Gusto ganito, gusto ganyan, laging gustong magkausap, laging gustong magkasama. Gayon sadya. Naniwala sa iyo, kaya nag-e-expect sa iyo. Are you there? Oh. Kung ayaw mo may nag-e-expect sa iyo, huwag ka muna mag-commit. Yun. Boys, kayong kausap ko. Oh. Ang reklamo ng mga boys sa mga tropa, ang hirap niyang girlfriend. Ang daming demands. Gusto laging magkausap, gusto laging mag-update. Kailangan daw, mag-message ako bago ako umalis. Pag nakarating ako sa pinanggalingan ko, magme-message daw uli ako. Tapos kailangan in between, i-message ko kung anong ginagawa namin, kung anong pinag-uusapan namin. Kaya nga natatawag na ako ng mga tropang Andres. Kaya ang pangalan ko na sa GC, Andres. Masyado yung mga girls. Okay.
Ako po ay nag-counseling kahapon nung ikakasal ko this coming susunod na araw, mga susunod na araw. At binanggit ko po doon na talagang yan ay need ng babae. Need ng babae. Sila talaga gusto nila, sila ay merong healthy and constant communication. Okay? Mga lalaki kasi po pwedeng nagtambayan, lahat ay nagungkot na gayon, nakain, tahimik, ayun na yun tambay na yun. Ang girls hindi gayon. Ang girls, lalo yung mga nagla-life group daw, nagsimula ng alas 7, alas 4 ng hapon. Naghiwa-hiwalay ay alas 9. Kung hindi pahigitay ng mga kasama atay, ayaw pa maghiwa-hiwalay. Ako na may masaya. Ako'y masaya na naririnig ko that you are enjoying doing life together. Ako'y masaya. Yan ay heart's desire ng inyo pong pastor. And how I pray na dumami ang gayaan. That you are enjoying the company of your fellow believers. Yan ang prayer ko. Ako'y answered prayer na sa buhay ng mga gayon. Kaya kakalungkot din naman yung parabagang, sorry for the word yung parang sinisilihan ang puwit pag ang mga kasamay mananampalataya. Nakakalungkot din naman yung gayon, yung parabagang, Hoy, ayaw kong kasama yung mga born again. Ako papakita lang at kahiya-hiya lang. Tapos, closing prayer na, ayaw kukuwi na. Yung mga tiga, Zimbabwe ang tawag ng iba. Bakit daw taga Zimbabwe? Zimbabwe. Zimbabwe. Spend time. You'll never know kung gaano kasaya ang buhay ng isang Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? Kasi nga, wala, limited lang ang kita mo lamang ay yung buhay ng iyong laging katabi. Nung iyong laging kasama. Kaya, tapos malulungkutin pa yon. Di lang, malamang yung mga gayaan na rin. Huwag kang mag-generalize agad, hindi. Pakinggan mo ang kwento ni Sistina. Pakinggan mo ang kwento ni Brother Ray. Pakinggan mo kung anong ginagawa ni Lord sa buhay ni Sis Malu at ng pamilya niya. Pakinggan mo. And hindi mo maririnig if you will not spend time. Are you there? Kaya maganda yung mga imbitasyon nung nag-a-announce dito, puntahan. Kapag mga baysan at mga punsyon ay napupuntahan. Paggawain ng Diyos, parang hindi. Are you there? Bakit pastor lagi pa rin may nag-a-announce at nag-i-invite tuwing bago mag-start ang service? Kasi hindi pa lahat napunta. Atuhan ninyo na lahat napunta na sa mga services na yun, wala nang announcement. Ba't i-announce mo pa napunta naman ang lahat? Pero ba't meron pa rin nag-a-announce? Kasi hindi pa lahat napunta. Namimiss ko yung mga panahon na ultimong youth gig pinupuntahan ng matatanda. Ganon katitindi ang mga mamis natin, Sorry for the word matanda, Nagkamali po ako. I-edit sa live, i-edit. Walang natandang Kristiyano, kalabaw lang natanda. Sa Kristiyano, nananatili ang young adults. Yung iba kasi binubuli dahil mga young ones daw at saka mga once young. Ay wag gayon. Yan young forever young. Diba? Okay. Pero, anong kailangan gawin? Ako'y babalik dun sa aking itinuturo na haba. Believe and expect to taste and see God's goodness. Believe. Maniwala ka at mag-expect ka. Psalm 27:13. Pagsaganda na rin verse na rin. Ito yung isa sa mga bagong paborito ko. Pwede bang tulungan niyo po ako magbasa? 1, 2, 3, basa. Huwag niyo basta basahin. Ramdamin ninyo. Ramdamin ninyo ang pagbasa as if ikaw talaga yung sumulat at idinideclare mo sa buhay mo. Okay? Ready? With feelings. With expectation. 1, 2, 3, basa. Ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Kita ninyo yung psalmist, he is not just believing,
He is expecting. At alam niyo kung anong maganda rin makita ninyo sa verse na re? May mga tao po kasi nagarni ang daing hinanaeng sa buhay. Anong hirap ng buhay na re? Puros na laang dusa. Pulos na laang hirap at pasakit. Kailan kaya ito matatapos? Mukhang sa susunod na buhay na laang talaga ako makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Mukhang sa susunod na buhay na laang talaga. Pero ano ang sabi ng Psalmist? Ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Pwede mong maranasan ang goodness ni Lord kahit dito sa buhay na ito. Okay? Don't entertain the lies of the enemy saying na sa langit lang talaga, langit. Pwede mong maranasan ang goodness ni Lord kahit dito sa lupa. Are you there? Pwede ka sabihin mo uli ngayon, ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Sino makakaranas ng? Okay, praise God. The best na palakpak para kay Jesus. Okay. Bakit kailangan tayong mag-believe and expect that we will taste and see the goodness of God? Ito kasi yon. Sabi ko nga sa inyo kanina, may mga pagkakataon o panahon na para bagang nagkakasunod-sunod ang dilim ng buhay. Ano ang naiisip ninyo nung nabalitaan ninyong sunod-sunod yung mga puyo na lumalapit sa Pilipinas? Ano daw, pastor? Puyo. Parang puyo, alam niyo ko yung puyo, yung din sa buhok, yung may puyo. Yung ang sabi pag ang bata daw ay dalawa ang puyo ay malikot, ay pag tatlo di super likot. Kayo ngay wag gayon. Si Ilis, dalawa ang puyo, malikot ga. Ti naman na. Hallelujah. Oh. Hindi ako papayag, hindi ko pinahintulutan yun. Sabi lang nila yun, kung gusto nila, kanila na lang, sa akin hindi. Huwag nga kayong palaayon. Meron kayo nakausap, kumusta ang buhay? Ay naku, talaga naman pamahal ang bilihin. Alam niyo pag ako minakausap na gayon, ang aking kamay, nasa likod, ako'y nagka-cut. Pinuputol ko, hindi ako nag-a-agree. Hindi ko na lang pinakikita, kahirap din naman yung, gayon. Baka naman ma-offend sa iyo. Di ba? Eh di, simplihan lang sa likod. Lalo pag ang mga kausap ko, yung mga naririnig ko, nakakasama ko, puro gayo, puro negative man sinasabi. Naku, cut ng cut, hindi ko pinahintulutan yan. Naku, sunod-sunod ang dadating na bagyo, patay na naman tayo niyan. Naku, hindi. Kung gusto mong umuwi na kay Lord, ikaw na lamang. Cut din. Huwag naman agad uuwi kay Lord. Wawa naman. But the point is this. May mga pagkakataon talagang gayon, susunod-sunod eh. Then tell me, kapag nakakakita ka ng gayong sunod-sunod na, what are you expecting? May tendency ang tao na kung ano yung nagkakasunod-sunod, you are expecting na kung ano yung mga nauna, yun na rin nakasunod. Di ka? Oh. So anong ibig sabihin nito? It takes practice to believe and expect God's goodness kahit nagkakasunod-sunod na ang parang hindi good. Are you there? Ang kabutihan po ng Diyos ay sobrang ganda. Ang kabutihan ng Diyos ay sobrang liwanag at hindi ito kayang sanggahan ng anumang pangit o kadiliman. Yan ang katangian ng goodness ni Lord. Hindi ito kayang i-outshine ng gandang meron ng sanlibutang ito. Alam nyo, ang goodness ni Lord, hindi rin siya kayang i-outshine ng kahit pa sinasabing quote-unquote goodness ng mundo. Ganong kaganda ang goodness ni Lord. Ganong kaliwanag. Ganong kaliwanag na kahit pa'y pilit takpan ng dilim ng mga pangyayari sa buhay mo'y mag-outshine pa rin ang goodness ni Lord. Lalabas pa rin siya. Magpipilit niyang ipakita ang kanyang kagandahan simply because goodness is God's character. Okay? Kaya anong maganda? Huwag din naman ninyo agad i-label na pangit ang isang pangyayari na mukhang pangit. Tingnan mo nga yung katabi mo. Gising pa ga. Okay, may mga nagbo-beautiful eyes na eh.
Okay. Huwag mo agad i-label na pangit yung nangyayari. Dahil you never know. Tingnan ninyo ha, gaano kapangit sa paningin ng mga disipulo at mga nananampalataya kay Jesus, nung time na siya hinuli, pinahirapan at ipinako sa krus at namatay. Gaano kapangit yun? Samantalang yung mga nakakaintindi na that time kung ano yon, ano ang sabi ng mga nasa langit, ano ang sabi ng mga angels, lalo na ni Abba Father, anong sabi nila? This is the beauty of the cross. And this is the love of God. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang kadakilaan ng Diyos na sa kabila ng inaakala ng kaaway na siya'y tagumpay na lahat ng nagkasalay pupunta na sa impyerno. Ito ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos. Sa gitna ng pangit na sitwasyon, lumitaw ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos. You see, the goodness of the Lord will always outshine every darkness that is happening in your life. Ganong kaganda ang goodness ni Lord. At magpipilit siyang lumabas. Nakakita na kayo nung araw na nagpipilit lumabas sa kadikluman? Meron ako nakikitang gayon yung talaga namang kaunti lang naman pero aninag mo, bilog. Pero kahit anong itim na nung ulap, talaga namang nagbabadyang bagyo. Kita mo yung araw, nagpipilit lumiwanag doon sa may gitna. Alam niyo po ba na yung nire-represent ng araw ay ang goodness ni Lord? Hindi mo kaya yan, takloban ng kadiliman. Lalabas at lalabas yan. Nung pumutok po ang Mount Pinatubo, ay ang daming winasak. Nung pumutok po ang Mount Pinatubo, ang daming lahar. Winasak nito ang napakarami, tinabunan ng mga maraming bahay. At talagang nung mga panahong iyon, wala ka nang makikitang kagandahan, kundi talaga naman. At yun daw, abo nung pinatubong iyon, ay abot sa ibang bansa. Gayong kalala. Sa dami ng lahar na lumabas, sa daming nasira. At ito pong pagputok na ito ng bulkan ay pangyayaring nakasira. Pero alam niyo po, sa kabila ng pangit na pangyayaring iyon, sabi ko nga sa inyo, laging lalitaw, lalabas ang goodness ni Lord. Alam nyo, after nung pagputok, ang daming lahar na lumabas, ang dami pong naging construction materials. Sabi ng mga kontratistang taga roon, ano na lang kaya ang nangyari sa hanap buhay namin kung hindi pumutok ang Pinatubo? Ay dahil ng sagana kayo sa buhangin. O, edi madali ang aming project. There were a time daw na kumuha ka na ng kumuha ng buhangin. No limits, libre. Kaya na lang daw tumigil ay dahil paghukay na gayon, bubong nga tinatamaan, yung bubong na natabunan, ay, hero na ray, tama na. Yun, doon na lang daw sila nag-limit na. Pero noon daw, time na yun, may time daw na, kumuha ka na ng kumuha. Ang dami daw yung maman doon dahil may truck lang, hakot ng buhangin. Dadalhin naman dito sa mga walang buhangin, pinagbibili, kinuhan libre. Oh. Laging may lumalabas pa rin kabutihan ng Diyos, kahit sa pangit na pangyayari. Meron pang isang kwento doon sa pagputok ng Mount Pinatubo. Meron pong isang resort doon na naapektuhang lubos. Pagputok po ng Mount Pinatubo, sabi nung may kanya, wala na. Ang aking pinaghirapan. Dinibelo po 2 hektarya na resort. Natabunan. Sabi ng may-ari, wala na. Ang pinaghirapan ko. Pagkatapos nung dilubyong iyon, alam ninyo, sabi nung may kanya, salamat sa Diyos, pumutok ang Pinatubo. O bakit naman nagpapasalamat ka? Kasi bago pumutok ang Pinatubo, yung aking resort ay 2 hektarya. Ngayon, 7 hektarya na. Dahil yung portion ng dagat tinatabunan. Dati, cottage, yung kanyang function area, tapos si buhangin, dagat na. Pagkaputok ng Pinatubo, nangyari, yung kanilang mga function area, malawak at mahabang buhanginan,
bago pa ang dagat. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung resort niya na nung unay 2 hektarya, naging 7 hektarya na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, anumang pangit ng sitwasyon, meron pa rin goodness si Lord na makikita ka riyan. Alam ninyo, ito ay ma-appreciate, mararanasan lamang ng mga nagbi-believe and nag-i-expect of God's goodness amidst the situation. Sabihin mo nga sa iyong katabi, believe and expect God's goodness. Ano man ang sitwasyon mo. Are you there? Wala akong ibang maisip na nakakaano kundi yung mga bulkan eh. Pero ano naman ang mapapansin ninyo nung pumutok ang Mount Mayon? Ito ang sinabi ng mga taga roon. Pagkatapos daw ng pagputok ng Mount Mayon, lumakas ang turismo nila. Lalo. Bakit? Ay ang dami daw dumadayo, nagpapapicture doon sa natabo ng simbahan. Di ba? Ang prayer ko, wag naman ang intayin ng mga tao na matabunan itong simbahan natin bago sila pumunta rito. Ang prayer ko pumunta na ang maraming taga San Jose sa JA1 San Jose kahit hindi pa natatabunan in Jesus name. At hindi naman na talaga matatabunan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Believe and expect God's goodness kahit sa pangyayaring di kagandahan. Sabi po sa James chapter 1 verse 2. Pwede nyo ba akong tulungan magbasa? 1, 2, 3. Basa. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Count it all joy. Ano man daw ang pinagdaraanan mo, even if it is trials, count it all joy. Kahit daw pagsubok, kahit problema, count it all joy. Hindi ko namang sinasabing pag may mga pagsubok ka na ay para namang iba na yon. Para namang nasubrahan na sa pagsubok. At na sabi nga inalagutan na hindi walang malalagutan in Jesus name. Pero itong punto ko, maaaring nalulungkot ang mukha mo dahil sa pinagdadaanan mo. Pero sa kabila ng malungkot na mukhang yan, ay may espiritong nagagalak at nagsasabi, mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. I am believing, I am expecting that even what I'm experiencing right now ay parang hindi maganda. I still count it all joy. Saka alam ninyo, hindi naman laging akala lang natin pangit ang nangyayari. Lagi kasi tayo ang nakikita lang natin, short-sighted kasi tayo eh. Ang nakikita lang natin, kung ano yung nasa harap natin. Hindi natin kita kung ano yung dulo. Hindi natin kita kung ano ang gustong palabasin ng Diyos. Laging pagka ilang araw, ilang panahon, saka mo lang maunawaan ang kilos niya. Nakakala mo, pangit Lord, kala ko ba mahal mo ako, ba't ang pangit nito, ba't anong nangyayari sa akin? Tapos maya-maya, pag ayos na, after ilang days, ilang panahon, sasabihin mo, Lord, sorry naman, hindi ko naman po kasi kita yung dulo sorry naman po. Ay ano naman sasagot ng Diyos sa iyo? Yun na nga, huwag ka munang umimik, di mo pakita ang dulo. Are you there? Okay, everybody say, huwag umimik. Yan kasi ang problema ng marami. Pag pangit ang nangyayari, imik pa ng imik. Sinasabayan pa. May nagkamali. Feel bad na yung nagkamali. Kung ba't naman merong mga talaga namang nag-i-enjoy, parang minimerienda ang pagkakamali nung isa. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Noong pa'y sinabi ko na sa iyo. Yan ipaghandaan mo na. I-ready mo na lahat. Ano kayang mararamdaman pag gayon? Yung ikaw yung nagkamali, tas sasabayan ng wang, 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 wang. Ang tawag dito sa atin sa Batangas ay bunganga. Pangit pakinggan, ano? Ano ka sa English yun? Nagging. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka nagger. Di ba? Alam niyo po ang anong problema?
Alam niyo, church, kung ano pang problema kapag may pangit na nangyayari tapos sasabayan mo pa ng gayon, yung nakakapagdeklara ka, listen to this, mahalaga ito. Nakakapagdeklara ka ng mga negative things and negative confessions. And always remember that life and death is in the power of your tongue. What we confess, manifest. Kaya pangit na nga nangyayari, nagdedeklara ka pa ng mga pangit na bagay, kaya anong nangyayari? You cannot believe, you cannot expect, you cannot see the goodness of God. At tumahimik ang JA1 San Jose. So, ano ang pinakamagandang gawin kapag nagkakasunod-sunod na mga pangit na pangyayari? Manahimik ka. Ano ang sabi? Ano daw gagawin? Manahimik. Kahit parang gustong-gusto mo na, pigilan mo ang bibig mo. Unless, kaya mong magsabi ng mga positive things. Sige, declare, confess. Pero kung hindi mo rin naman kaya, lalo't napakahirap noon, lalo sa mga sitwasyong gayon, pigilan na lang ang bibig. Are you there? Okay. Ang iba ay discouraged na agad pag pangit na ang nangyayari. Nadi-discourage na agad. Suko na agad. Kaya ano nangyayari? Hindi na nila nakita ang goodness ni Lord kasi hindi sila nanatili na nananampalataya. Ang nakikita na ay mga pangit na nangyari at yung mga susunod pang mangyayari. Okay. Sino rito yung dati, o baka hanggang ngayon, pagka daw nasimula na pangit ang araw, nawawala na ng gana. At sabi, nasimula ng pangit ang araw na ito, pangit na ang buong araw na ito. Ngayon, gayon na. Pero alam mo, Kristiyano, hindi yun bagay sa'yo. Hindi yun bagay sa'yo. Walang pangit na araw. Sabihin mo nga, walang pangit na araw. Alam niyo kung ba't nagkaroon ng pangit na araw? Ito yon. Merong isang pangit na segundo na pinatagal mo kaya naging pangit na minuto. Na iyo pang mineditate. Talagang ninamnam mo kaya naging pangit na oras. At lumipas na ang mga oras ay binabalik-balikan mo pa kaya naging pangit na araw. Kaya kapag ka mayroon ng pangit na segundo, yung susunod na segundo, maganda na ang i-expect mo. Are you there? It's a choice. Ano pa? Walang pangit na araw sa Panginoon. Dahil lahat ng araw ay araw na ginawa ng Diyos. Walang araw na pangit sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang araw na pangit sa Diyos. Tingnan po natin yung verse sa Psalm 118:24. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayo'y magalak at matuwa. Sa English, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen? At araw-araw yan. Linggo ngayon, this is the day that the Lord has made. Kinabukasan Lunes, this is the day that the Lord has made. Walang pangit na araw. Amen? Kaya, halimbawa, na-late ka, huwag mo sirain ang araw mo. Kung na-late ka, inagahan ko naman ako nga nagtiis ng agang-agang gumising, agang-agang gumayak, tapos yun pala naman yung traffic din sa pinsapin. Late tuloy ako, kaya naman na. Huwag mo agad i-label na pangit na pangyayari yon. Anong nangyari? Nung na-late ka, ako'y naiyamot na, hindi na ako pumasok, ako'y umuwi na. Tapos nakita ko po sa Facebook na nagkabanggaan po doon sa ruta ko
Ang pagkadami hong namatay. Oy, ano ngayon? Ay iniingatan po pala ako ng Diyos kaya ako'y na-late. Alam ninyo, hindi laging pangit na nangyari, pangit na agad. Huwag mo agad i-label na pangit. Sabi mga sa katabi mo, huwag i-label agad na pangit. Di ba? Sino rito yung napapangitan sa caterpillar? Hindi ka napapangit, sino walang napapangitan sa caterpillar dito, mamaya paghahanap kita, bibigyan kita. Yan, may mga nangibit na. Di ba? Huwag mo agad i-label na pangit yung caterpillar kasi manghang-mangha ka naman sa butterfly. Yun ang dulo nun. Are you there? Ayan na. May bagyo daw. Alam nyo, may kilala ko, pinalitan ang pangalan ng NDMRC ngayon, ginawang mahal ko. Laging nag-text Next naman, kaya pinapakita sa tropa, tinan nyo naman, ang mahal ko, lagi yung tinetext. Babala. Okay. Iniiwas lang pala sa disgrasya. Hello? May ikukwento ako sa inyo. Ito talagang nangyari sa amin Nung magpapasukan na po, ay talaga namang nasubok ho kaming mag-asawa. Dahil papasok na rin si Elise. Di dalawa na. Kung kailan naman ho magpapasukan na saka naman ho kami, walang ka-blessing-blessing na nadating. Talagang igang-iga. Biyaya ni Lord, meron namang savings. Di kaya lang, di ba alam na alam nyo naman yan, savings, ayaw na ayaw nyong galawin. Savings nga wala pang nadating na blessing. Papasok na din si Elise, magkakadalawa na sila. Di walang magagawa, papasok At pikit mata na kaming mag-asawa, titiisin na sana namin na lumaambag. Meron kaming kakilala na nagbigay ng bag, so bag para kay Elise, pinaglumaan noon. Tapos si ate, yung luma niyang bag, yun na lang gagamitin. Nakakatuwa naman, very appreciative ng mga anak namin. Tuwan-tuwa sila kahit gayon. Hanggang sa napagtanto namin, talagang hindi ko kayang tiisain. Hindi ko kayang tiisain. Bili ng bag. Mahal. Daming gastos. Napatapat pa sa panahong walang blessing masyado. Dito na, napasok na. Parang kung ako hindi nagkakamali, 1 araw pa lang o 2 araw pa lang napasok. Nagkasakit naman agad si Queen. Kaya naman Nung ako bata ako, estudyante, gusto ko lagi walang pasok. Nung ako na nagpapaaral, ayaw ko nang nawawala ng pasok, patwiran ko yung mahal na mahal ng tuition. Kaya ang aking anak minsan nananalangin walang pasok, kinukontra ko. Ito na. Nagkasakit agad. Parang 1 araw o 2 araw lang nakapasok ng first week. Sabi ko, ano ba naman yan? Pero hindi. Ayoko magsalita Ayokong makapag-declare ng negative things. So almost a week siyang absent. Sabi ko pa naman, competitive pa naman si pastor at si pastora. Kasi first honor si ate nung grade 1 mula first grading hanggang 4th grading. So sabi namin, gusto namin ngayong grade 2, first honor ulit siya, top 1 ulit. Liban agad. Halos 1 linggo. Paano ba matatapwan yan? Eto na, hindi pa nagaling si Queen, nagkasakit na rin yung inahin. Nagkasakit na din si pastora. Sabi ko, gumanda na, hallelujah. Talagang how you can count it all joy. Walang blessing, ikaw ay tatay. Mga tatay, ramdam niyo ako, no? Yung walang mai-provide. Tapos nagkakasakit pa sila. Digay ka sa saya-saya, count it all joy. Tapos nagpe-preach ka, nag-i-encourage ka, no? Pero sa likod mo naman, dugo ang dugo. Tapos yung pilit ka nag-i-encourage kahit ikaw i-discourage, tapos yung ini-encourage mo nagsiselfone. Hallelujah!
Di ba? Nagno-notes naman daw, pastor. Nagno-notes naman. Ano pa? That time, ay talagang pressured na rin si pastora dahil mag-e-expire na yung kanyang driver student license. Mag-e-expire na. Ay, kailangan nang makapag-exam dahil mag-e-expire na. Pag hindi kukuha ka na naman, medical na naman, gastos na naman. Wala ngang blessing. Hindi rin naman makapag-practice dahil may sakit. Oh, yan na. Walang nadating na blessings. At dyan sa mga gayang pagkakataon, parang ang sarap ng magligalig. Ano ba yan? Hindi mo lang iningatan yung mga bata, kaya nagkakasakit, ganyan. Eh, paano mo mumurahin na gayon, pag-alagalit ang gayon? Siya rin may sakit na dahil. Hindi ka nag-ingat. Paano gayon? Kasarap magnag, ang sarap manisi, ang sarap ilabas yung iyong disappointments. But ano sabi ng Diyos? No. Count it all joy. Amidst your situation, believe and expect the goodness of the Lord. Kasi ang daling maniwala at ang daling mag-expect ng goodness ni Lord kapag smooth sailing. Maniwala kayo sa akin. Kapag na-receive mo ang word na ito, natanggap mo ang word na ito, may pararanas ang Lord sa iyo para lumabas talaga itong layunin ng word na ito. Again, it is so easy to expect and believe in the goodness of the Lord kapag smooth sailing. Kailan talaga lalabas yung tunay na faith dito? Kapag mahirap ang sitwasyon. Gayon ang Diyos eh. Ang Diyos hindi lamang lumikha, ay artist yan. Kita ninyo, di ba ng mga una, nauso yung mga nagpiprenup doon, nagpipicturan sa mga ruins. O kahit hindi nagpiprenup, magdidibo. Ang katwiran, para lumitaw yung ganda nung nagpapapicture dahil ang background pangit. Di ba? Dati ganyan eh. Ewan ko, meron pa rin bang mga ganun ng style? Yung mga sirasirang pader, yung mga pangit na, mga bangketa, yung paligid, ganyan. Tapos magpipicture yung nagdidibo. O, di ba? Ang ganda-ganda nga naman niya kasi ang pangit ng paligid. Na naka-highlight yung ganda. Maniwala kayo, artist ako eh. Hindi con artist. Okay. At gayon din ang Diyos. May mga pagkakataong ang Diyos, sinasadya talagang ang background ay ang pangit. Para naman litaw na litaw ang ganda ng kanyang kabutihan. Para wala tayong maiipagmalaki. Para sasabihin ng Diyos, akong ako yan anak. Opo, kayo nga po. Walang-wala nga ako kong pira. Walang-wala na nga ako kung magawa nung time na yun. Ako nga ako'y discouraged na din. Kaya wala ako kung maipagmalaki. Hindi ko talaga ako yun. Kayo talaga lahat yun. Para ang lahat ng glory kay Lord. Are you there? Kaya halimbawa, meron kang gustong ilapit sa Diyos, talaga namang, lahat na lamang ay ginawa mo, ay talaga namang napakapangit pa nang nangyayari. Hindi pa umaayon sa inaasahan mo. Pinapapangit talaga ni Lord ang background ng pagiging, para siya ay makakilala sa Kanya, pinapapangit ang background para in the end, pag naborn again na yung iyong gustong mawin, pag nakakilala na kay Lord yung gusto mong mawin, sasabihin mo, Lord, ikaw na ikaw talaga ang kumilos. Wala akong maipagmalaki. Dahil ginawa akong lahat ay, pero wala eh. Are you there? Kay Lord lahat ng glory. Walang nadating na blessings. Sabi mo nga sa iyong katabi, pangit ang nangyayari. Pero mag-expect ka pa rin ng goodness ni Lord. After po noon, nakalipas din naman eh. Nakalipas din naman, gumaling naman si Pastora, thank you Lord. Gumaling din naman si Queen, thank you Lord. Pero alam mo yun, ang hirap ng mag-expect na magiging top 1 pa ba uli si Ate Queen? And dami na agad liban, dami niya nang na-miss.
may mga pagkakataon pa na yung mga na-miss niyang quizzes or activity, di nagtanong kami sa mga classmates, sa mga parents ng classmates, nagawa naman niya, hindi nag-chinecheck ano ino-honor ng teacher. Meron namang in-honor yung mga ginawa niya, meron ding hindi in-honor. So sabi ko, naku, yata mga first honor ang anak. Ito pa, si Pastora, pressured, gusto niya nang makakuha ng lisensya kaya kahit walang masyadong practice, nag-exam na, bayad na naman. Expired na rin yung medical again, bayad na naman, wala pang ang bless. Ito na si Pastora, nag-exam, pumasa. Talagang ang taas pala ng passing grade doon. Parang out of 60 dapat ay 48 ang points mo. Yun ang passing. Out of 60, 48 dapat ang passing. Pinakamababa na yon. Parang ang score naman ni Pastora ay, if I'm not mistaken, 54, 56. Out of 60. Ang galing. Ako noon, 48 lang ang grade score ko. Pasang-awa. Eto na. Practical na, driving na. Nag-drive si Pastora. Ayaw niya sa Concepcion dahil mahirap daw ang exam sa Concepcion, pocket parking. So punta kami Lipa. Kasi iikot lang daw. Ayun. Dito na, sumakay na si Pastora, nag-drive, nakaahon. Thank you Lord, tuwan-tuwa ako. Thank you Lord, nakaahon. Tapos doon sa pagbabalik na, kailangan mong mag 3-point turn kasi hindi eksaktuhan ng likuan, sasabit ka. So aatras ng kaunti, tapos liliko. Nagawa rin ni Pastora. Thank you Lord. Tapos may mga cone. Nakadaan si Pastora doon sa mga cone, nakalusot lahat, hindi sumabit sa kuta. Thank you Lord. Isip ko sana wag makalimutang mag-stop doon sa mga pedestrian lane. Dahil may kausap ako noong time na yun, di ko alam kung nag-i-inform o nananakot, bumagsak daw siya dahil di siya tumigil doon sa pedestrian lane. So sabi, sana tumigil. Tumigil sa may pedestrian lane na thank you Lord. At liliko na lang uling gayon, para iaatras naman, ipaparking. Paatras lang ang parking, kaya madali. Sabi ko, kayang-kaya na. Thank you Lord. Paglikong gayon, pakaliwa, sabit sa gutter. Biling-bilin pa naman ng examiner, wag ho kayong sasabit sa gutter. Galit na galit ako. Sabi ko, pambihira, luwang na luwang doon sa kanan, ba't kinabig agad pa kaliwa? Hindi ba kinain yung kanan na gayon? Kinain mo ng lahat yung para pagliko mong gayon, hindi ka nasasabit sa gutter. Sabit sa gutter si Pastor. Pray ako, Lord, favor. Favor from your eyes and from men. Yung examiner, papaburan na siya ang aking asawa. Sasabihin, yain na. Naiatras. Sabi ko, yun, naiatras. Yun lang talaga, gutter lang. Pagbaba ni Pastora, ako'y nakangiti. Ini-encourage ko Pero sa loob ko, kainamang ka na. Nariyangga, wala naman diyan Ito na. Malungkot ang mukha. Sabi ko, ba't ka malungkot? Pinasa ka? Bagsak daw ako. Koray uulit. Sa mga gayong sitwasyon, ikaw nakasama nung nag-fail, anong yung sasabihin? Ha? Anong usual mong reaksyon? Ha? Kasi ito ang reaksyon ni Pastor. Ba't mo ka kinabig agad? Laking-laki nung kanan. Hindi ba kinain mo muna yon? Kinain mo pa gayon, tapos saka mo kinabig agad. Ang lakas pa ng busis ko. Disappointed ako Ako nagturo
nakakayabang. Kung di rin lang ako tinuruan ng instructor, di rin lang ako papasa. Sabi ni Pastora sa akin, Papa, please, wag mo na akong sabayang. Tahimik ako eh. Sakay kami sa sasakyan, uuwi na kami. Tahimik ako. Pero sa loob ko, kang bihira ka. Kayo, I'm making myself vulnerable to you. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, I learned my lesson. Sa mga ganyong pagkakataon, the best thing to do, tumahimik ka. Sino kang gustong pupunta ka na naman ng lipa, magbabayad ka na naman? Hindi ko na rin pinaalam sa aking mga magulang kaya nung nagtanong, kumusta po, masaga si EJ? Si Pastora po kasi ay Erlyn Joy, kaya ang tawag ay EJ. Masaga si EJ. Sabi ko, pala lang tapos na. At nang hindi na rin mag-isip at maapektuhan, sabi ko sa mga magulang ko, Nga ngayon nila nalalaman yan. Hindi nila alam. Akala nila, take one lang ang asawa ko. Akala nila take one lang. Ako kasi nung time na yon, umuuna lang ako. Bakit? Hindi na ako makaimik eh. Bagsak. Okay. Alam niyo, sunod-sunod na. Siguro kayo nung time na yun, ako discouraged na rin kasi ako. Dami naman eh. Sitwasyon baga naman. Isip ko pati, babayad na naman. Then pinarealize ng Diyos, expect God's goodness. Alam niyo sa mga panahong yon, paano mag-e-expect ng goodness ni Lord? Sige nga. Ganito. Sa kabila ng mga sitwasyong di maganda, purihin mo ang Diyos. Pag nagsusunod-sunod na ang sitwasyong di maganda sa kakaumawit ng Panginoon, kay buti mo sa akin. Diba? Kahirap na noon, pero lalong nag-glorify si Lord doon eh. Doon lalong nag-glorify si Lord. At saka, habang kinakanta mo yun, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Di magkaaway na kami ni Pastora noon. Galit sa akin na eh. Dahil napahiya, binungangaan ko sa LTO. Mabuti na lang at hindi ko nasabi doon sa mga kakwentuhan kong pastor ako. At habang gayon, magkagalit, may mga problema pang pending, awitan kita at pupurihin. Tapos kahit ang pangit na ng sitwasyon, ipagdiinan mo, Panginoon. Ano ang Panginoon sa'yo? Kay buti mo sa akin. Doon mo ngayon ideklara na ang Diyos ay mabuti. And believe me, yung diklom na diklom, yung dilim na sitwasyon mo, biglang lumilitaw yung liwanag. Unti-unting lumalabas, nagliliwanag ang goodness ni Lord. Humanda ka, kapatid, kasi amidst your situation, at napuri mo pa rin ang Diyos at nasabi mo pa rin siya'y mabuti, humanda ka kasi magsisimula na lumabas ang kanyang kabutihan. Katapos ng mga ilang araw na yon, kami ay sabi doon sa LTO, hindi ka pwedeng mag-take agad. Balik ka ng Lunes. Bagyo, ha? Hindi makakabalik. Pwede, message kami sa LTO, pwede pag-apuling Martes. Pwede naman.
Buti na lang hindi nagbagyuhan ng Martes na yon. Balik si Pastora. Siya na lamang ang bumalik. Mahirap magsama ng maligalig. Hindi maligalig. Pagbalik ni Pastora doon, nag-message sa akin, ilang oras lang Papa, pasa na ako. Thank you, Lord. Pasado na tayo. Nagsisimula na ang goodness ni Lord. Ano pa? Alam niyo, nagbigayan ng card. Aaminin ko sa inyo, ako hindi na nag-e-expect nung mga time na yun na nung puro liban ng aking anak. Pero when I've realized that you need to expect God's goodness amidst the situation, sabi ko, my daughter is the head and not the tail. My daughter is above and not beneath. Usually pag ganon, iiwan ko sa parking lot yung sasakyan, nandun yung mag-iina, ako lang ang pupunta. Sunday po kasi ang card giving. Kaya kapag napansin niyo yung maagang umalis si na pastor, malamang card giving yun. Dahil hanggang alas 12 lang si teacher. Pagdating ko, declare ako ng declare, pero kinakabahan ako. Nag-aagaw yung mag-e-expect at madi-discourage. Wala na hindi ko na alam. Pagdating ko doon, nandun pa mga teachers. Sabi sa akin, kay Rina po, kasi Rina Esther ang pangalan yan Opo. Sabay-sabay mga teachers, congratulations Daddy, top 1 po uli si Rina. Ay, laglag ang luha ko. Sabi ko, hindi ko ang unang-unang pumasok sa isip ko, ang buti mo Lord. Liban na almost a week ng liban. May mga activities hindi in-honor ng teacher. Baka nanonood ng live yung teacher. Kaya sabi ko, wala na. Parang ganun nung una. Hindi, ang buti mo Lord. Top 1 nga. Akin namang pinrank ko naman si Pastora. Pagpasok ko sa gate ng parking area, sad face. Pagbukas ko ng pinto, sabi ni Pastora at sa ni Queen, Papa, ano na ate? Pumupo ako, tahimik lang ako. Sabi sa akin ni Pastor, kakainis naman ito, ano nga? Sabihin mo na. Iniabot ko ng dahan-dahang malumbay na pag-aabot yung card. Galit na sa akin ang asawa ko. Kinuha, pagtingin. Timbol, Rina Esther S. Top 1. Hahampa sa akin yung card. Ikaw talaga, di mo pa sinabi. Pinakaba mo pa kami. Praise God. Praise God. Alam niyo, ito napansin ko. Pag pinuri mo na, sinimulan mo ng purihin ng Diyos, unti-unti mo namang makikita. Expect and believe God's goodness. Kasi kung anong ine-expect mo, kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang ipararanas ng Diyos sa'yo. So, syempre lahat tayo gusto natin goodness ni Lord maranasan. Expect and believe His goodness. Are you there? In the midst of the storm, in the midst ng pangit na nangyayari, huwag mong kakalimutan. Ano nga uli yun? Everybody say, believe. And expect the goodness of God. Hindi mo mapipigilan ang goodness ni Lord. Lalabas at lalabas yan dahil karakter niya yan. At sa totoo lang, lumalabas yun. Nangyayari talaga. Bakit di nakita? Kasi nga hindi nag-e-expect, hindi inaasahan, hindi naniniwala. Kaya kung anong inaasahan, kung ano ang pinaniniwalaan, yun ang nakikita. Pag pinaniwalaan mong pangit ang araw mo, yun na lang ang talaga makikita mo. Pag pinaniwalaan mo at ang inabangan mo, in-expect mo ay mga pangit na pangyayari sa buhay mo, yun na lang talaga makikita mo. Pero once again, I am telling you, ang kabutihan ng Diyos ay napakaganda. Mag-outshine lagi yan. Hindi yan kayang takluban ng kadiliman ng sitwasyon mo. Lilitaw at lilitaw yan. Lalabas at lalabas yan. Hindi yan mapipigilan. Namamagnify ang kabutihan ng Diyos
sa pangit na background o pangit na sitwasyon ng buhay mo. Tama na yan. Next week natin ituloy. Ang number 2. Malamang itong number 2, isang preaching na uli ito. Praise God. Sino ang naniniwala na masasaksihan niya ang kabutihan ng Diyos sa buhay na ito? Again, sino ang naniniwala na masasaksihan niya mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay na ito? I am inviting you to stand up, please. Come on. I don't know kung anong sitwasyon mo. I don't know kung anong pinagdadaanan mo ngayon. I don't know kung ano ang nagpapapangit, nagpapadilim ng iyong kalagayan ngayon. But one thing is sure. God is preparing you to experience, to taste, and see His goodness. Pastor, bakit ganito? Ang pangit-pangit na nangyayari sa buhay ko. Huwag ka mag-alala, kapatid. Background lang yan. Bakit ang pangit ng background, Pastor? Para kitang-kita ang kagandahan ng kabutihan ng Diyos. So sa lahat ng nag-e-expect ng goodness ni Lord, sa lahat ng ayaw lang makita ang goodness ni Lord, kundi malasahan din ito, matikman, maranasan. Come on. I am inviting you to worship God. Sige nga, itaas mo ang iyong kamay at purihin mo ang Diyos kahit wala ka pang kanta. Purihin mo ang Diyos ngayon kahit wala pang kanta. Purihin mo ang Diyos at sabihin mo sa Kanya, ano man ang sitwasyon ko ngayon, hindi nito kayang baguhin ang katotohanan na Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Oh Lord, we worship You. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa amin. Come on. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin.
ng hindi magandang sitwasyong nararanasan ngayon. Lahat ng may pinagdadaanan na problema ngayon. Lahat ng nagkakasunod-sunod na ang pangit na nararanasan. This is your moment na sabihin sa Diyos na siya'y mabuti amidst your situation. And as you say that He is good, kahit anuman ang sitwasyon mo ngayon, as you say that He is good, kahit anuman ang nararanasan mo ngayon, that is your way of expecting and believing in His goodness. So pwede ba, for the last time, sabihin mo sa Diyos, napakabuti mo, hindi ka nagbabago, hindi ka nagbabago, noon, ngayon, kailan pa man, noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko naman. Worship the Lord. Napakabuti mong Diyos. Napakabuti mong Diyos. Ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming pinagdaraanan, ika'y mabuti. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti. At nananatiling mabuti. Hallelujah. Lord, we want to thank you for this day. We want to thank you for reminding us that you are a good, good God. We thank you for reminding us na anuman ang aming sitwasyon nararanasan ngayon, hindi nito kayang baguhin ang katotohanan na ikaw ay mabuti at gumagawa at nagpaparanas ng kabutihan. Lord, help us to believe and expect your goodness sa aming mga buhay, anuman ang aming nararanasan ngayon, anuman ang aming sitwasyon ngayon. And I pray and declare in Jesus' name na sa lahat ng nakakaranas ng kadiliman, lahat ng nakakaranas ng pangit na sitwasyon, lahat ng nakakaranas ng sunod-sunod na madilim at pangit na sitwasyon sa kanyang buhay, I am declaring, as you expect, as you believe in the goodness of the Lord, I am declaring in your life na mararanasan mo, masasaksihan mo ang kabutihan ng Diyos sa lupain ng mga buhay. You will experience God's goodness now. As you believe, as you expect, you will experience God's goodness. Hindi mo lang ito makikita, hindi mo lang ito maririnig, hindi ka lang mai-inform ngayon, mararanasan mo. In Jesus' name. I am declaring God's goodness in your finances. I am declaring God's goodness in your health. I am declaring God's goodness in your relationships. I am declaring God's goodness in your spiritual life. I am declaring God's goodness in terms of holiness. I am declaring God's goodness sa anumang mga iyong iniisip pa. Receive, believe, and expect the goodness of the Lord sa sitwasyon mong yan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. God bless you po.